Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Mga kababayan, pag-usapan natin itong pagsupalpal ni dating Comelec Commissioner Bing Guanzon kay Bongbong Marcos Jr. Dahil po nagpahayag o nagpalabas ng kanyang statement si Marcos Jr., may kaugnayan po sa hindi pagsipot o hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial sa Senate Impeachment Court. At binabanggit ni Bongbong Marcos Jr., nagmayabang siya. Sabi niya, kung ako ang ipinapa-impeach, kahit ako ay i-advise ng aking mga abogado na wag nang pumunta kasi pwede namang sila lang ang mag-represent sa akin, pupunta ako. Kasi haharap ako sa taong bayan at wala akong dapat ikatakot kung ako ay wala namang pananagutan o anumang nagawang kasalanan sa mamamayan. Wow! Heavy words. Coming from Marcos Jr. Kaya sinupalpal siya ni dating Comelec Commissioner, Attorney Bing Guanzon, no? At sabi sa kanya, sinagot siya ni Attorney Bing Guanzon, di nga, isa panahon na hinihiring ang disqualification case laban sa iyo sa aking division at pinapatawag kita, ang sabi ng mga abogado mo, nagkasakit ka at mayroon kang iniindang karamdaman. Wow! Sa Comelec pa lang ito sa kaso ng disqualification laban kay Marcos Jr. noon, at ang nag-handle si dating Comelec Commissioner Bing Guanzon. Sabi niya, di nga, sa sala ko nga, sa division ko, hindi ka nga pumunta Nagpalusot ka lang na may sakit ka Maraming pagkakataon po na talagang nasusupalpal ang katarantaduhan, kasinungalingan at diskarte ni Marcos Jr. Halimbawa, di po ba na nagpa-impeachment siya para unahan ang totoo at tunay na impeachment complaint na ginawa po at binuo nila Congressman Mike Defensor, Congressman Jing Paras, at mga grupo ng mga abogado. At para hindi po iyon umusad, inunahan niya ng isa na gawang mamon, ibig sabihin po manufactured by Malacanang, na impeachment complaint. At yun ay tinalakay, at bago pumasok ang impeachment complaint nila dating Congressman Mike Defensor at nila Congressman Jing Paras, wala na. Na-recognize na yung gawang mamon na impeachment operation ni Marcos. Kaya, nagkaroon ng 1-year bar rule. No? Dahil the House of Representatives can only entertain one impeachment per year. Kailangan mag-antay ka ng 1 taon bago pumasok ang isa na namang impeachment complaint. So technically, pinalusot ni Marcos ang sarili niya sa pagkakaroon ng gawa-gawang impeachment na parang mamon at hopya. Ayun, na-dismiss. So yung kina Jing Paras, tumakas si Cheloy Garapil, siya po yung Senate Secretary General at doon po inilalagak o doon po inihahain ang formal na complaint bago umusad at ma-refer sa Committee on Justice at maipaabot sa Office of the House Speaker. So dahil wala po ang Secretary General ng House, tumakas, nagtago, itong si Cheloy Garapil, dati itong taga-timpla ng kape nila Marcos at nila Lisa Araneta, at utusan nila at ginawa nilang PCO, Presidential Communications Officer Secretary, at ngayon ay naitalaga ito bilang House Secretary General. So nang dumating po yung totoong complaint laban kay Marcos Jr., hindi na tinanggap. At nang sa ganun po, hindi umusad dahil wala ang Secretary General. Technically, sabi nila, only the Secretary General can receive. Ang opisina naman po nagre-receive, hindi tao. Ayaw talaga. Yun po ay mga kwento ni Marcos na kung tutuusin, napakadiskartidor talaga itong si Marcos Jr. Kaya tama lang
ang ginawang pagsupalpal sa kanya ni attorney at dating commissioner ng COMELEC, Beng Guanzon. Na sinabihan siya sa COMELEC division ko nga, hindi ka sumipot, hindi ka nagpakita. So, ganon din pong ginawa nito sa impeachment gimmick niya. Kung totoo na siya ay handang humarap at wala siyang kasalanan sa mamamayan, bakit mo pinagawa ng impeachment mamon na parang hopya, na parang gusto mo lang ipalabas na may nag-complaint, ayun, na-dismiss dahil lack or insufficient in form and substance. Ayun. So, bistado po itong gimmick ni Ginoong Marcos. Klarong-klaro yan, mga kababayan. Kung kaya, hindi po umusad yung impeachment complaint laban sa kanya noong February. At ngayon po, ang kay Vice President Sara Duterte, ang kanilang hinahataw. Ayun. Isa pang pagsisinungaling ni Marcos na talaga namang nakakagalit at nakakasuklam, itong sinasabi niya na wala daw siyang kinalaman sa anumang aligasyon, lalo na ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, na siya ay nagdudurog sa illegal na droga. Chronic drug abuser and chronic drug addict si Marcos, according to the public speech made by Senator Amy Marcos. At ano ang challenge sa kanya ng taong bayan? Di nga, kung hindi ka nga nagdudurog at hindi ka sangkot sa illegal na droga na paggamit nito na nakakaapekto sa iyong mental health condition bilang presidente, napakadelikado yan, sige nga mag-undergo ka ng hair follicle drug testing. Di nga. Sabi niya, ba't ko naman ipapahiya ang sarili ko? Sigurado akong hindi ako nagda-drug addict. Sigurado ka, pero kami hindi. Hindi kami sigurado sa sinasabi mo dahil hindi ka nga kapanipaniwala. Kaya ayaw niya magpa-undergo ng hair follicle drug test sapagkat alam natin po ang katotohanan na siya ay talagang nagdudurog at according to her sister at to his sister, si Senator Amy Marcos, ay patuloy na nagdudurog itong si Ginoong Marcos. Ayon. Kaya ayaw niya mag-undergo ng hair follicle drug test. O anong integridad meron ka tapos iinsultuhin mo at magbibigay ka ng mga pasaring laban kay Vice President Sara Duterte na kung ikaw ang ini-impeach ay talagang haharap ka sa impeachment court. Di nga, hair follicle drug test nga ayaw mo at ayaw mong humarap pati sa pag-reveal ng iyong totoong kalagayan sa pangkalusugan mong kalagayan, ayaw mo nga eh. Di po ba? Kinasuhan mo nga kami ni Ginoong Jason Sa gamit ang NBI. So saan doon ang sinasabi mong tapang ng iyong paninindigan na mahumaharap ka sa mga akusasyon talagang tudo iwas ka. Ito pa, humarap ka ba sa mga pagbubunyag na ginawa ni Saldico ng mga former 18 soldiers na naging whistleblowers ng Diskaya, nila Adrian Bersamin at ng iba pang mga testigo, Saldico, na nagsasabi na ikaw ang mastermind at si Romualdez. Humarap ba kayo? Di po ba? Kinakasuhan nyo nga eh. Tinatakot yung taong bayan eh. Pinapatay mo nga ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya huwag ka nang magmagaling, huwag kang magmagandang lalaki. Hindi bagay sa'yo, Bongbong Marcos Jr. Kaya ka sinusuplak at nasusupalpal palagi sa mga pahayag mo, lalo na itong pinuntuhan ni dating commissioner ng COMELEC na si Attorney Beng Guanzon, na takot ka nga humarap sa COMELEC nung hinihiring ang disqualification mo dito pa sa impeachment na pinalusutan mo nga ito at diniskartihan. At pati na sa flood control iskandal na kinasasangkutan mo ng anak mo, ng pinsan mo, at ng buong pamilya mo halos, no? Maliban kay Senator Amy Marcos. O saan po ang tapang mo na sinasabi Ginoong Marcos hindi mo nga kayang harapin ito? At syempre, ang pinakamatindi po na pagtalikod sa katotohanan at pagiging duwag ni Marcos Jr. at pagiging sinungaling ay nung paulit-ulit niyang sinasabi noong 2023 hanggang 2024 na baliwala na sa Pilipinas ang ICC o itong International Criminal Court. Hindi tayo dapat mag-cooperate. Wala tayong batayan na mag-cooperate, sabi niya. At kung ano man ang gagawin ng ICC sa kanila yon.
Pero in as far as the Philippine authorities and our government are concerned, wala na tayong pakialam sa ICC. Di nga, o ba't mo pinamunuan at kinumpasan ang pagpapadukot kay Pangulong Duterte gamit ang bogus, questionable at pakialamero na ICC arrest order kung hindi mo kinikilala ang ICC? Batay sa iyong mga pahayag, nandyan po yan sa YouTube. Kumakalat po yan, Ginoong Marcos. Di nga. Tapos sasabihin mo na kung ikaw ang ipinapa-impeach, haharap ka doon sa Senate Impeachment Court, kahit pa na may advice ang mga abogado mo na hindi mo kailangang humarap, ay kailangan mo pa rin gawin para ipakita sa taong bayan na ikaw ay hindi natatakot sa anumang mga akusasyon, lalo pa kung ikaw ay walang nagawang kasalanan. Magpa-hair follicle drug test ka nga. Sige nga. At sa luneta mo gawin, no? Open in public. Sige nga. And kung hindi pa kaya, pati DNA testing, no? Hair follicle at kung ano pang mga mas malalimang pagsusuri sa involvement sa paggamit ng illegal na droga para once and for all matuldukan yan. O hindi mo nga ginagawa eh. Doon pa lang sablay ka na. O hindi pa uwiin mo. Si Pangulong Duterte, deklara mo na mali yung ginawa mo, nagsinungaling ka, na hindi mo kinikilala ang ICC. At wala nang pakialam, there is no business for the Philippine government to engage with ICC. Dahil noong 2019 pa, ay nag-withdraw na ang Pilipinas sa kanyang membership sa ICC. O anong sasabihin mo ngayon? E di, nuknukan ka talaga ng sinungaling. Dito sa lantarang pagsisinungaling ni Ginoong Marcos, reflection po ito ng kanyang pagkatao. Reflection po ito ng kanyang kung ano talaga siya sa karakter niya. Hindi mapagkakatiwalaan, sinungaling, at may kasabihan po mga matatanda, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw, pinsan ng diskartidor, at ito ay first cousin din ng traidor. Natawa tuloy tayo dun sa ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw, pinsan ng diskartidor, first cousin ng traidor. Yan po ang pagkakadescribe kay Marcos Jr. ng mayoriya ng mga mamamayang Pilipino. Which brings us to the point, mga kababayan, kung bakit negative 15 ang average niya in the latest survey sa kanyang trust and approval rating. Ibig sabihin po, hindi na naniniwala, itinatakwil at isinusuka siya ng mga mamamayan at hindi na siya kinikilala bilang karapat-dapat na manatili na leader ng ating bansa. Yan po ang ibig sabihin ng negative 15 trust and approval rating. Bakit? Dahil sinungaling, itinuturong magnanakaw, at pasimuno ng dambuhalang korupsyon at pandarambong sa ating gobyerno. Yan po ang description ng mayoriya ng mga mamamayan kay Bongbong Marcos Jr. So, ang refleksyon yan mula December 2025 at pababa hanggang sa May, June 2026, in the last 6 months, negative 14, negative 15, negative 27. Yan po ang mga trust and approval ratings ng gobyerno ni Marcos pagdating po sa political and socio-economic condition survey ng mga mamamayan. Itinuturo po nila na ang pasimuno at kasalanan ng lahat ng pagkalugmok ng gobyerno, pagkalugmok at pagkabaon sa utang at mga malawakang panunumbalik ng mga pangungurakot at pandarambong dahil kay Marcos at kasabwat ang kanyang pinsan. Yan ang naghuhumiyaw na katotohanan na kahit ilang beses para magtumbling at magserko-serko si Claire Castro magsinungaling kasama ng boss amo niyang sinungaling na si Marcos Jr., hindi na po mabubura sa pananaw at kaisipan ng mamamayang Pilipino na ang totoong mastermind kung bakit lumagana po ang korupsyon at panunumbalik ng sistematikong pandarambong at pagwawaldas sa kaban ng bayan ay walang iba dahil po kay Marcos at kila
Romualdez. Ayan. So paano mo palalabasin ngayon ang sinasabi mo na handa kang humarap sa impeachment? Doon pa lang sa mga maliliit na bagay, hindi mo nga kayang harapin. Ano? Sinungaling talaga. Halimbawa, sabi niya, we have now completed 5,500 flood control projects all over the country. At marami pang darating. Aabot ito sa 9,000 na mga flood control projects. Pwede nga. 3 araw umulan. Nalunod sa baha ang mayoriya ng mga Pilipino. At ayun, ang kalikasan mismo nag-fact check kay Marcos, wala pala talagang flood control projects. Hawshaw, Hokus Pokus, at ang malala, ghost. Ang halos 80% ng sinasabi niyang 9,000 na mga flood control projects. Nagmayabang pa, nagsubmit pa ng accomplishment report kasama ang kulukoy na DPWH secretary niya na si Bunuan. Yun pala, 1.9 trillion pesos sa kabang bayan, sa kayamanan ng mamamayan ng pundo ng pamahalaan ang nawawala. Billions and billions of pesos po ang pinagkakitaan nila Marcos at nila Romualdez at ng mga kabalahibo nila at kasapakat at kasabwat sa sindikato ng pangungulimbat sa flood control na ibinuking at ibinulgar po ni Ginoong Saldico laban sa kanila. O ano ka ngayon, Bongbong Marcos? Paano mo yan pasusubalian na ang lahat ng mga pagsasalaysay, pati ang iyong text message exchanges kay dating Undersecretary Adrian Bersamin ay mismo ibinunyag ni Congressman Lian Liveste. Even sa Cabral files, malinaw po na ikaw at sila Romualdez, sila Sandro Marcos ang talagang nagpasimuno kung paano po ang mga allocation ng budget, insertion, at iba't ibang mga unprogrammed appropriations po ay talaga namang todo-todo na pinakinabangan nila Marcos at nila Romualdez. At ito ay tumutugma doon sa Cabral files ni Undersecretary Catalina Cabral bago po siya nawala at pumanaw. At tumutugma din ito sa message exchanges po sa pagitan ni Adrian Bersamin na naging Undersecretary directly to the Office of the President kung paano niya sinasalo ang mga deliveries galing po kina Saldico at sa mga security team ni Saldico. All of this pinagtatakpan at pinagtatabon-tabunan ni Marcos. At ngayon magmagandang lalaki siya. Nahaharap daw siya sa impeachment court sa Senado sakaling siya po ang pina-impeach. Yun nga ang sinabi ko, no? Pinapa-impeach ka pero pinatakas mo si Sheloy Garafil para hindi makapag-submit ng totoong impeachment complaint at walang magre-receive doon sa office niya. At samantalang yung mamon impeachment mo, pinalusot mo. Para kunwari may impeachment, para i-dismiss, 1 year, hindi ka na pwede mapapa-impeach. Diskartidor, style mo bulok. At may hangganan din yan. May katapusan yan at may paniningil ang mga mamamayan. Pero nagpapasalamat tayo na mayroon pa rin po tayong mga kagaya po ni dating Comelec Commissioner at abogado na si Attorney Bingwan Son na nagsisiwalat ng kabulastugan at katarantaduhan sa mga pahayag na diskartidor at bulastog ni Ginoong Marcos Jr. Akala mo ang taong bayan bobo at tanga, ha? Ikaw lang may akala nun. Hindi po bobo at tanga ang mga mamamayang Pilipino. Tandaan mo yan, Bongbong Marcos Jr. May hangganan ang pag-abuso mo sa kapangyarihan, may hangganan din ang pagtitimpi ng mamamayan na ikaw ay masisingil at mapaparusahan at mapapalayas ka sa poder kasama nila Romualdez. Darating tayo dyan, mga kababayan. Maraming salamat sa panonood at pakikinig kay Ka Eric sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at pati na rin po sa ating Jeffrey Ka Eric Celis 2.0 Facebook page ni Ka Eric. Mabuhay po kayo, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. At maraming salamat po muli. Mabuhay po kayo mga kababayan. Huwag kalimutan manalangin, manindigan, magtiwala, kumilos, umambag, at tayo po ay uusad patungo sa kasaysayan
ng pagbabago sa ating bayan. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!